Balitang-balita po, breaking news. Heto na naman, ang ating idol na si Senador Marcoleta. Muling bibirahin at didibdiban itong dalawang school bukol. Kasi nakakabwisit nga naman mga kababayan. Dinelay po itong hearing ng Blue Ribbon Committee na tila nag-aantay daw ng masustansyang witness. Dito mga kababayan, bibirahin na naman ni Marcoleta. Kasi nga, parang delaying tactics ang nangyayari. Hoy, Tito Soto, Lacson, ano na? Matutulog na lang sa pansitan. Wala nang hearing-hearing. Oh, kaya itong si Senador Marcoleta humirit. Parang, di ba may dumating na witness? Hinarang nila. So parang hindi masustansya para kay Tito Soto at Lacson. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Development, di ba ka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Mga kababayan, halata naman kasi. Tignan nyo po, pinatawag na lahat. Puro puro St. Gerard, puro itong kay Diskaya. Wala silang pinapatawag na ibang mga kontraktor. Itong construction ng ni Saldico na SunWest. Syempre, katropa, kabarkada, kainuman, kakumpare. Halata kasi, yan yung sinasabi ng mga komento. Halata na, nako mga kababayan, mabibisit ka na lang sa Blue Ribbon na ito Mula nung napalitan ni Marcoleta, mula nung pinalitan si Marcoleta, naging wala ka nang aasahan na matino. Diba? Ito pa po. Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Si retired ba yung major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired major, Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw kasi ata, peke daw yung notaryo. Bakit? Yung notaryo ba? Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Ang problema kasi, Senador Marcoleta, yung sinasabi niya yung problema. Kasi nga, tumutukoy kay Saldico at Martin Romualdez. Yun yung problema nila. Kaya nakikita ng taong bayan ay wala na, luto na. Kasi hinaharang nga nila itong si Master Sergeant Gutesa na kung ano-ano yung mga pinaparatangan nila, peke na kung ano-ano, peking pirma. Yari! Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect
Mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilihis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ganun ang implikasyon. Di ba? Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga barangay. Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So Iba-ibang pirma. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang... Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero kung titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Halimbawa, yung hawak nung isa, Book 8. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 pero yung isa siguro Book 7. Kasi maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung pareho yung tinatatak niya, at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong Ermita, Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Pero meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Villaruel, alam ko, taga-Pasay po ako eh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige kako, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Ipipresent kita. Umalis na ako kasi may session kami. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo
Mga kababayan, pansin nyo kay Senador Marcoleta, consistent yung mga sinasabi. Hindi pa bago-bago. Pero itong si Lacson at Tito Soto, paiba-iba. Parang mga bulaang propeta. 'Di ba? Pero itong si Marcoleta, kung anong sinabi niya nung nakaraan, nung unang-una pa, hindi nagbabago. Ganyan kasi ang tunay na abogado. Alam po lahat yung mga sinasabi. Kasi pag paiba-iba ka ng sinasabi, wala na. Magiging yung credibility mo mawawala. Kaya nga si Senador Marcoleta, yung credibility niya, hindi po nawawala. Yung respeto ng tao sa pagiging transparent at pagiging magaling at pagiging katiwa-tiwala na senador, dito nyo makikita na tunay na lingkod itong si Senador Marcoleta. Hindi gaya nung dalawa na halatado na may mga amo. Di ba mga kababayan, nakakabwisit? Sinong hindi nabibwisit sa inyo? Mag-comment po. At mag-comment yung nabibwisit sa dalawang yon na school bukol. Di ba? Nakakainit ang ulo. 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos sasabi, wala raw akong kortesiya. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo? Kahit na walang notaryo yun, hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Ba't mo na akong pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun, na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi nga. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway. Yan mga kababayan, bistado po itong si Senator Ping Lacson at Tito Soto sa kanilang parang inililihis at talagang meron silang itinatago na sikreto na ayaw malaman ni Marcoleta. Kaya ginagawa lahat yung kanilang
mga kapangyarihan para iligaw tayo ng mga Pilipino para wag nating matumbok ang tunay na may sala. Kaya tignan yung ginagawa nila, mga kababayan. Kung ano-ano yung mga pinaparatang o yung abogado na pumirma po, 'di ba, tumanggi ngayon, nabisto. Yung mga pinirmahan niya dati na mga nagsilutangan na mga affidavit o pati ito ba peke din? Yari, bistado. O mga kababayan, yan lamang po. Paki-share at pa-like, pa-subscribe at paki-click yung notification bell natin para unang-una po kayo na makapanood ng mga vlog natin na ito ang tunay na totoo. Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa kanyang pakikibaka sa tunay na katotohanan. 'Di ba? Ang katwiran ng mananaig, batas. Pag nakasulat ay ating susundin. Batas ng Panginoon, batas ng Diyos, batas dito sa lupa. 'Yun ang susundin natin para sa inang bayan, ipaglaban natin ang ating karapatan. 'Di ba? Salamat po mga kababayan.